Reaction na. Kung kami bobo, ano ka na gado. Tuso sila. Alam na nila pala, no? Tuso sila kasi ang sinabi ni Gadon, hindi pala kaalyado ang tingin niya kay Bato. Ibig sabihin, si BBM pala, yung mga Duterte at mga Duterte supporters, hindi pala kaalyado ang tingin. Gamit lang tayo. Umamin na si Gadon. Gadon. Gamit lang tayo sa kanila. Grabe talaga tong ano na to, no? Grabe talaga tong gobyerno na to. Gadon. Tanong ko sa iyo, napabuti mo na ba yung kalagayan ng mga Pilipino? Okay na ba? Mayaman na ba Pilipinas? Dumami ba mayaman sa iyo? Matalino po si Gadon sa totoo lang. Malamang siya yung nagpanukala na hindi na mahirap pag may 26 pesos kang paglamon. Hindi na po pagkain kasi paaluan, hindi paglamon na. Bobo galing na disba. Boss, pinamigay lang ng mga kapulisan si PRRD sa mga banyaga, nakakalungkot. Wala tayong maasahan sa kanila. People power ang sagot sa lahat ng mga ito, tapos. Alam niyo, natatawa po ako sa kapag people power niyo. Kung lahat po nagsalita na ito ang solusyon at may nanawagan sa inyo, puta, ang tagal namin doon sa... Sabi na, traidor mga Marcos. Policy na yung Pangulo niya, nakakagulo lang. Boss Buds, palit ulo na lang, pauwin si PRRD Pinas, pagpalit si Bangag plus may isang buhayan Tambi and 2 dalawang aso, Toriga doon. Kinawawa nila Duterte, militar, police, walang iya. Alam nyo, maraming salamat. Binusog talaga kayo ni Tatay Digong yung mga militar at police. No? Dinoble sweldo nyo lahat. Alam niya, magtatrabaho kayo eh. No? Pero sumunod kayo doon. Yan yung problema. Ulitin ko, ang tanging problema ni Tatay Digong. Tatay Digong at mga Duterte, ang problema kasi sa inyo, hindi kayo mga magnanakaw. Kung kayo sana ay naging mga magnanakaw lamang, disin sana, no? Disin sana kung kayo yung mga magnanakaw lamang. Disin sana may mga panuhol kayo, may mga panlagay kayo sa mga matatakaw sa pera. Isang araw ka pa lang na nawala, Tatay Digong, nakalipat na yung mga tauhan mo dati. Ngayon, inaaway ka na. Bakit? Matatakaw sa pera. May pera ka bang pinamudmud sa kanila? Wala. Paano ka makakapamudmud ng pera? Hindi ka na kasi nagnakaw. Kung nagnakaw ka sana, pinayaman mo yung mga buhaya, nag-alaga ka ng mga buhaya, katulad ng ginagawa ngayon sa Crocodile Farm, yung maliit na buhaya, 6 na taon, lumaki na yung mga buhaya. Eh di sana walang sasagpang sa'yo. Problema mo, Tatay Digong, masyado kang tapat. Trabaho ka ng trabaho. Kala mo may mga utang na loob sa'yo, yung mga pinaglingkuran mo. Yung mga taga Mindanao, naroon, nagwawala. Nagrarally. Mahal ka. Thank you very much. Buti kalmado mga tao kung nagkagulo mag-declare ng martial law. Si Marcos convine ang Senado impeach si Sara, 2 birds in 1 stone. Wala kasi. Kinalaban mo yung mga magnanakaw, legal o illegal na magnanakaw, kinalaban mo yung mga sindikato. Ang dami mong inaway. Alam mo, Tatay Digong, yan ang problema mo. Marami kang inaway para maglingkod sa mamamayan. Pinaglingkuran mo ng tapat, hindi ka nagnakaw. Pumasok ka ng hindi na naman natin masabing hindi mayaman.
pumasok ka na pangkaraniwan ng buhay, lumabas kang pangkaraniwan ng buhay. Kaya hindi tumatalab sa iyo yung mga sinasabi nila na magnanakaw ang mga Duterte. Sino maniniwala? Yung itsura ni Digong. Ganyan ba itsura na magnanakaw? Asa na malalaking mansyon? Asa na mga helicopter, private jet? Yun na nga. 'Di ba? Yung oligarko. Ano ba yung oligarko na yan? Yan yung mga... Hay nako. Okay. Bundok, Hinlo, Lambino, Batogo, Kibuloy, Rodriguez, Marcoleta, Mr. Efectivo, Dr. Mata, Super Youth, U10. Tama, sir. Kung naging magnanakaw ka lang sana, Digong, wala ka sanang problema ngayon. Dahil Boss Buds Aslang, si Tory ba yung isa sa buhaya na pinapalaki ni Marcos? No comment. Bundok Hinlo. Yan. Niwala ngang dinagdag si PRD kahit isang poste ng bahay niya. Pagbaba niya as president, yan ba magnanakaw? Ang gaganda ng relo ng mga nag-aakusa ng pagnanakaw. Hinamon nga sila ni Tatay Digong. Eh. Mag-open ako ng bank account. Mag-waiver ako. Ngayon na, Mr. President, ngayon na. O sige, pare-pareho tayo mag-waiver. Bigla na nahimik eh. Ikaw lang. Kung may mag-waiver, ikaw lang, hindi kami. Hindi kami. Tatay Badong, binabati ni Kuya Spencer sa live niya. Nagkita daw kayo sa Hong Kong. Nagkita nga kami sa Hong Kong. Kala ko matanda na sa Spencer sa tunay na buhay. Bata pa pala si Spencer sa itsurahan. Mula kahapon, iyak ako ng iyak dahil nadalas nila si Tatay Digong. Tatay, dapat hindi pinataasan sahod ng PNP. Maraming salamat po sa mga PNP tsaka sa AFP. Thank you very much. Ang galing po ninyong tumanaw ng utang na loob sa Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Okay po yan. No? Kayo lang po yung dinoble. Mga teacher, hindi po. Mga pangkaraniwang manggagawa, hindi po. No? Maraming salamat sa pagtanaw ninyo ng utang na loob. Mga kapulisan at mga kasundaluhan. Thank you very much talaga. Hindi namin kayo makakalimutan. Ang galing yung tumanaw ng utang na loob. Para kayong mga Marcos kung tumanaw ng utang na loob. Bahala na kayo kung maintindihan nyo yung sinasabi ko. Boss, ang sakit sa dibdib. Bakit kapulisan natin pinamigay si PRRD sa Banyaga? Anong gagawin natin? Napakarami po natin dapat gawin. No? Kung kayo po, pag meron nagpetisyon, sumama kayo sa petisyon, pipirma kayo. Pag meron pong mga nanawagan na kayo ay mag-conduct ng mga prayer rally, sumama kayo. Pag mayroon pong mga kampanya, ikampanya po ninyo yung 10 kandidato ni Tatay Digong. Yan po ang wag pong mauwi sa wala. Wag po kayong panghinaan at hindi naman kayo nakakulong. Utang na loob. Ay, bawal na pala sabihin yung utang na loob. Baka iba pagkaintindi nyo, baka Marcos na utang na loob din ang pag-intindi nyo eh. No? At yung mga kapulisan at kasundaluhan natin, maraming salamat talaga. Tuwan-tuwa kami sa inyo sa pagtatanggol. Okay. Wag po kayong tanong ng kung anong gagawin. Alam nyo po kung ano ang dapat nyong gawin. Pag nanawagan po si BP Sara nung man, mangampanya tayo, lahat po ng panawagan nila, sumunod tayo.
may sent ako sa video about sa pagpilit nila kay Tatay Diggs. Napanood na po nating lahat po yan eh. Tatay Badong, sarap duraan sa muka pag pinakamagulo, pinaka-traidor. O yan po ang gusto ninyo. Pinapipili po kayo ngayon. Nasa ano po, magbobotohan. Mamili po kayo. Kung gusto nyo po itong gobyernong ganito, manatili hanggang habang buhay, iboto nyo po yung 12 na yan. Nasa inyo yan eh. Wala na pong pilitan ngayon. Mamili kayo. Gusto nyong mabalik tayo sa Duterteng uri ng pamumuno? Nariyan po yung 10. Ililigtas si BP Sara mula po sa impeachment. Kay Tatay Digong, marami po siyang abogado. Magtatrabaho rin po sila. Yung mga anak, nagpunta po dahil sila lang po yung pwede, dahil mga kamag-anak sila eh. Sila lang yung pwede magsampa ng mga reklamo sa Supreme Court, sa mga korte. Nagsampa na po lahat ng anak. Mula kay Pulong, BP Sara, yun po, naroon po si BP Sara para makipag-ayos sa mga abogado ni Tatay Digong doon. BP Sara, pati si Mayor Baste at saka si Katie Duterte. So, wag po nating hayaang mawala sa wala yung sakripisyo. Sakripisyo po to para mailantad na lahat ng ginawa nitong pamahalaan na imbis na protektahan. Isang mamamayan lang, isang OFW. Ngayon po, naniniwala ko wala na makikipagtulungan dito na foreign leader. Wala pong maililigtas tong ano na to. Kasi ano yan, di ba? Ano ang moral authority mo? Nalalapit ka sa amin matapos mong ipagkanulo. Handing over PRRD not only undermines our own justice system, but also sets a precedent where external forces can dictate how we govern. Sovereignty is not something to be compromised based on convince. Hiyang-hiya ng mga kandidato ni Marcos, walang lumalabas sa kalsada para mangampanya. Lahat po ng makikita ninyo nangangampanya, sigawan nyo po ng Duterte. Yan lang, sa maliliit na paraan na ganyan, para makita nyo. I-video nyo, pag merong dumating na kandidato, i-video nyo sarili nyo na sumisigaw kayo ng Duterte. Tapos i-post nyo lahat. Mapipick up na po yan ng lahat na tao. Yan po ang magagawa natin sa sarili natin. Pumunta kayo doon, pag may mga motorcade yung mga yan, sumigaw kayo, habang dumadaan sila, sumigaw kayo ng Duterte, video nyo sarili nyo, yan po, pwede po yan. Ganyan po tayo ngayon, hindi po tayo po pwedeng, anong gagawin natin? Wala na pong anong gagawin. Kayang-kaya po ng utak nyong gawin kung ano ang dapat gagawin natin. Yan, gawin natin, Duterte. Tatay Badong, i-congrats mo daw si Diwata Torre, next PNP chief. Wala akong pakailan dyan. Sila Bersamin, Soljan Guevara, Galvez at iba pa, maski alam nila na tiwali si BBM, ayaw nila magsipag-resign ng dahil sa pera. How greedy you are, isakripisyo nyo ang mamamayang Pilipino. Kaya sumasama pa loob natin eh. Alam nyo kung bakit nadadagdagan pa yung sama ng loob nyo? Pati yung mga tauhan na ni Marcos gusto nyo pang pakialaman. Kalaban natin sila. Huwag po kayo mag-isip, mag-expect na gagawa sila. Yung kaya nyo lang gawin. Di ba? Kandidato ninyo, yung mga kandidato natin, gumawa kayo. Boss Badong, bakit sinabi mo iboto ang mga senador ni Marcos? Kung nasabi ko po yan, mali po yan. Iboto nyo yung mga senador natin. Itatama nyo lang. Ako ba'y perfectong tao? Ang dali-dali lang i-correct yan. Iboto nyo po ang senador ni Rodrigo Duterte, yung 10. Kung ano man na nasabi kong hindi ganyan, ay ang tawag dyan is slip of the tongue.
Nagkamali ko siguro. Okay na po, kinokorek ko na po. Kinokorek ko po. Ito po ang dapat kong sinabi. Ha? Duterte, iboto natin yung 10 kandidato ni Duterte. Huwag nating iboto yung mga kandidato ni Marcos dahil ang mga kandidato ni Marcos ay tahimik ngayon sa pagkakanulo sa ating dating Pangulo. Ibig sabihin ng kanilang pananahimik, pabor sila. Pabor kayo. In the first place, bakit kayo kakampihan? Lucky 9 tayo, boss. Lucky 10 na po tayo. Dahil dinagdag po ni Tatay Digong sa Hong Kong si Mata. Tayo po ay kulto ni Digong. No? Tayo po ay lahat ng sinasabi ni Digong, yun lang. Walang labis, walang kulang. 10 po ang sinabi ni Tatay Digong. No? Dinagdag niya po si Mata. Ganun lang po, mamimili lang kayo. Gusto ninyo na mabalik tayo sa panunungkulan ng mga Duterte, ikampanya, iligtas natin si BP Sara. By helping BP Sara, we are actually helping ourselves. Tinutulungan natin ang Pilipinas sa pagtulong kay BP Sara at matutulungan natin si BP Sara kung iboboto natin yung 10 kandidato ni Tatay Digong. Bakit po mag-invest dito? Kung yung mamamayan mo hindi mo kayang protekto na, imagine po ninyo, paano po foreign investors yan? Mamamayan mo nga, hindi mo kayang proteksyonan eh. May nag-request lang sa'yo, request na namin yan. Balato mo na sa amin yan. Sige. Ganon. Paano yung mga foreign investors? Teka muna, delikado pero. Common sense na lang guys. Galit kasi si Sarban sa ginawa ng gobyerno to kay PRRD. Kung gusto po ninyong manatili, yung ganitong panunungkulan, yung ganito, maraming krimen, maraming nakawan, maraming kung ano-ano, boto nyo yung kandidato ni Marcos. Kung gusto nyo ng mga naglipa na uli yung mga adiksyonez, etc., krimen. Pero kung gusto ninyo na mabumulik tayo sa panahon ni Duterte, na may kaayusan, no? Si Francisco Vargas, kakarnahin na raw si Tatay Digong. Kakarnihin, bakit ano ka ba? Mangangatay ka ba? Ano ka ba? Nagtatrabaho, ano ba yung tawag doon? Matador ka ba? Matador ka? Hindi ka yata matador, torero ka yata. Go straight PRRD candidates, wag nang pag-isipan. Hindi na Lucky 9, United 10 na ngayon. U10. Walang iya kami, Nandro. Nadali mo ko ron. Lucky 9 plus 1. Yan. Yung tatay mo, kakarnihin na. Yung tatay ko, matagal ng buto. Dekada ng patay yung tatay ko. AFP, PNP, berdugo ng bayan. Leadership requires consistency and the Filipino people deserve consistent naman po si Marcos so far. Kasi simula pala na termino, binabana gusto ng saksakin sa likod si BP Sara eh. Tawa ka ng tawa baliw po ako eh. Kung ikaw iyak ka ng iyak, kung anong magagawa natin? Hindi na po ako maano yan. Pag nalagpasan ko na, no? Pag nalagpasan ko na po yung pangangantyaw nyo, iba naman. Yung tawa ka ng tawa, nagalit na ako riyan kahapon eh. Iba naman ngayon. Si Raul. Hindi, okay lang po yan. Kasi mga bugok kasi yan eh. Akala nila, mauulitan nila ako. Nagawa nila minsan na, uy, punahin nyo si Badong. Pag sinabi niyong tawa siya ng tawa, magagalit yan. Gusto lang nila nag-i-score niya mga yan eh.
Sino makakagalit kay Badong? May premyo ba? Pag nagalit ba si Badong, mataas ang premyo nyo? O ego lang? Ego lang, no? Francisco Vargas, huwag ka matutulog, gunggong ka, baka yan liig mo magilitan. Tinupad ni PRRD ang huling hiling ni Marcos Sr. at yung hiling ni PRRD na sa Pinas prosecute, binaliwala ni BBM. Alam nyo, si BBM, it's either, dalawa lang po no? Ako naniniwala rin ako na baka naman talagang si BBM tapat naman siya sa sarili niya. Kaya lang, yung pagiging tapat niya sa sarili niya, alam niyo wala sa hulog. Kasi nga wala sa hulog eh. Akalain niyo ba na marami kong kilala kasi na pakiramdam ko yung sinasabi nila angkop sa kanila eh. Pero hindi po angkop sa katotohanan. Ngayon lang ako nakarinig na hindi kami nakikipagtulungan sa ICC. Boss, may warrant pa rin sila. Hindi tayo makikipagtulungan dyan. Sabi ng Interpol, sundin daw. Ganun ba? Interpol ba? O sige, bigay na natin si Digong. Hindi naman pala ICC. Interpol pala. Sino mo? Ano ba? Walang gigibot. Dinadaan ko na lang sa tawa kaysa magalit eh. Kasi hindi nyo po ba naiintindihan? Di ba? ICC, alam nyo bakit sa totoo, baka naniniwala talaga si Marcos na hindi siya nakikipagtulungan eh. Pero ano na lang yung mga magagaling na abogado na nakapaligid sa'yo. Kung hindi ka man lang mabubulungan na boss, pakikipagtulungan din sa ICC ang ginagawa mo. O sila mismo yung nag-convince boss, hindi ka naman nakikipagtulungan sa ICC. Sa Interpol ka. Sa Interpol ba? Ganun ba? Kaya nagpa-presscon pa eh. Hindi ako nakikipagtulungan sa ICC. Sa Interpol ako nakikipagtulungan. Naku ng tinapay eh. Interpol ba yung naglabas ng warrant of arrest? Hindi po. ICC. Pero boss, maniwala. May mga bulong brigade siguro. Illegal. Kaya nga nag-ano pa eh. Ano pa siya? Lumipad na. Mismong Interpol sinasabi na hindi kayang obligahin ang mga miyembro na pasunurin kung ayaw nila. Wala na po tayo riyan eh. Tapos na po tayo. Alam na po natin yung ginawa ni Marcos. Dalawa lang po pagpipilian niya eh. Protect, PRD, or betray, or ipagkanulo, ipamigay. Yun ang pinili. Ang principal ng Interpol ay ICC. Hindi tatahimik ang buhay nila. Ako naniniwala talaga ako, honestly, naniniwala ako, paniniwala ni Marcos yan. Sa tingin niya, tama yun. So, anong uri ng gobyerno meron tayo? Di ba? Andali, boss, hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Sa Interpol tayo nakikipagtulungan. Ganun ba? Sige, patawag ka ng presscon. The airplane of the president, former president, Rodrigo Duterte, departed Villamor Air Base at exactly 11:03. It is with utmost respect nakakainis pa yung mga PNP yung nakalipad na yung aeroplano, tumatawa sila. Di tawanan din natin sila. Alam nyo, maraming magpasalamat na lang kayo sa kanila sa pagtanaw nila na utang na loob kay Tatay Digong. Yun na lang. Baka sabihin naman nila, ano tayo, yung nagpe-fake news. Totoo ba na hold sa LA si Lisa? Hindi ko po alam. Boss Buds, minadali nilang hulihin si PRD para masapawan o hindi mabalita si First Lady Marcos na hinuli sa LA? Hindi ko po alam.
Sa akin, immaterial na lahat eh. Ito na yung worst na gagawin mo sa isang tao. Ako, sa totoo lang, hindi ko po alam kung gaano ka-importante kung ano nangyari diyan sa mga first lady na yan at kung kanino pa. Ang importante sa akin ito, betrayal to the max to. No, wala na pong higit na krimen dito na ipamigay mo yung iyong tao, iyong mamamayan sa iba. Sa akin mga petty na lang 'yan eh. Pasensya na po kayo yung mga fans ni Lisa Marcos at kung sino pa man. Ito pinaka-importante na issue para sa akin. Kaya yung papasok niya yung mga may ganyang balita. Ikumpara nyo po rito. Ikumpara nyo po rito. Hindi na ho ako maghinanakit sa inyo dahil alam ko naman na yan balita ng mga paborito ninyong vlogger. Hindi na ako maghinanakit sa inyo pero Tatay Digong napakalaki po ng binigay sa atin no ni Tatay Digong para ganunin nila no. Sa tingin ko kumbaga lahat po ng balita will pale in comparison dito po sa ginawa nila. Lahat ng pangwawalang hiya wala pong hindi po maikukumpara dito sa napakawalang hiyang ginawa nila kay Tatay Digong. Yun lang po yun. Kaya yung mga sinasabi nyo na lahat to ay para hindi mabalita. Wala na po mas malaking balita dito. yun lang sa akin. Hindi po yan, hindi po to pagtatakip ng kung anong balita na sa tingin nyo mas malaki yun yung balita na yun. So be it. Ganyan po talaga mga pananaw natin. Ano magagawa natin? Si kahapon nagalit na ako rin kahapon. Wala tayong magagawa, di ba? Nalulungkot kaming mga Duterte supporters, nalulungkot kaming mga kulto ni Digong. Pero kung kayo po ay sa tingin ninyo, diversion pa rin to. Natatawa talaga ako. Natatawa ako kasi may mas malaki pa bang balita kaysa yung dating presidente ipinamigay sa ICC? Good day, buds. The people can hurt BBM's administration by voting for Duterte's slates and endorse candidates. Make a change, take back your government. Thanks po. Correct. No? May magagawa tayo. Yung kapangyarihan na yan, yung kaisa-isang kapangyarihan natin sa loob na isang taon, practice natin. Enrile Judas dyan. Si Enrile po, hindi Judas yan. Di naman naging Duterte. Yung mga Judas po, yung mga pro-Duterte dati, na hindi na ngayon pro-Duterte, kumampi kay Marcos. Isa-isahin pa ba natin? Siyempre, pinangungunahan niya ni Tol, taas sila Pacquiao, etong mga Bilyar, etong mga Cayetano. Kailangan pa ba nating isa-isahin niya? Sino pa ba? Yung mga identified dyan sa mga Duterte. Si Enrile, never po na-identify kay Duterte yan. Hindi po yan naging Duterte kahit kailan. Hindi po naging tauhan ni Duterte yan. Di ba? Kung kayo po ay magsasabi ng mga hudas, kaya nga naghudas dahil tao ka ng tao mo dati yan tapos gumawa sa'yo na bumaliktad laban sa'yo. Si Enrile ay never na naging tauhan ng mga Duterte. Kaya hindi po siya naghudas. Hinudas niya yung mga Marcos. Boss Buds, mga tulpo po ba Duterte dati? Oh, di ba? Duterte dati ang mga yan eh. Consistent si BBM sa pagsisinungaling sumala sa 20 pesos. Hanggang ngayon consistent siya. Correct. Kaya wag niyo sabihin na si BBM ay nagbago. Consistent po siya kasi 20 pesos na bigas eh. 1 million na pabahay. Itutuloy ang mga nasimulan ni Tatay Digong.
Nakakatawa po, yung tawa ko po, nakakatawa sa sitwasyon na masasarcastic ka. Di ba? Alam niyo po kaya ako natatawa kasi meron po mga vlogger talaga na anti higit sa lahat, una sa lahat ang ang pakikipagkagalit niya kay kay First Lady, di ba? Wala naman akong problema doon. Talaga naman dapat awayin. Pero yung masabi ninyo na itong nangyayari kay PRRD ay pagtatakip doon sa doon ako natatawa eh. Ibig niyo sabihin may nangyari kay First Lady na kakaiba na mas malaki pa rin. Mas malaki pa. Wala na pong lalaking balita para sa akin. Boss ba, doon yun po yung ikinakatawa ko. Mi Amore TV, walang pagtatakip, lahat yan planado talaga. Boss Buds, tanong po, anong masasabi nyo sa nagsasabi na hindi na makakabalik ng bansa si PRRD? Pwede naman yun, di ba? Akala nyo kasi mabait yung ICC. Akala nyo kasi yung mga Europeans mababait na tao eh. Maputi sila. Pero wala na pong masusutil sa mga Europeo. Alam nyo ba yung mga, hindi na lang sikat yan ngayon. Alam nyo, ang tingin ko dyan sa the Netherlands. Lahat, kasi sila po isa sa mga nangunang mga European powers na mga nanakop. Marami po nasakop na mga walang hiyaya mga yan. Kala ninyo. Ito na yung mga pinanghawakan nila, mga legal na international organization para mapakita pa rin sa buong mundo na once we are superpowers, yung mga nalaos na mga superpowers, yan, yung mga yan. Napaglausan ng swerte. Tingnan ako sa mag-file ng impeachment kay Marcos. Kailangan nga ipanalo ninyo, makakatulong po kayo, ipanalo ninyo yung mga kandidatong kalaban sa House of Representatives. Para sa ganun, may chance. Kung talaga mahal natin si Tatay Digong, ang EDSA, daan natin sa balota, correct?